Welcome sa Sharjah Group. Ayan, welcome po natin yung ating Sharjah Group. No? These humble people, they used to do their worship service every Sunday. Every Sunday, doon po sa center. No? And then this time, we start the year, makasama natin yung bawat isa. No? So it's a fellowship na rin. And I would like to acknowledge yung si Pastor Nonoy and si Ate Jane, yan. And then the rest of the Sharjah Group. Kung mapansin po ninyo, those who used to go there every Sunday, minsan iba-iba yung mukha nila, pero meron akong isang nakita na siya pa rin past 3 months, si Master. But I believe, whether they come and go, hindi po nawawalang saysay, yung salita ng Panginoon na naiiplan sa mga puso nila. Anyway, okay. Sige po, let's start. Nakakatuwa kasi for the past days, talagang walang humpay na iyakan, Natatapos din pala yun, Kanina nga, sabi ko sa kanya, sulat mo na lang yung sasabihin mo kasi baka kunin mo na yung buong time. So, sumunod naman siya, talagang naka-layout. Norasan ko nga Tapos, pinapakaramdaman ko rin yung sarili ko. Sabi ko, iyak po ba ako? Kasi, nakapagod din, mga kapatid. Very masakit na itong buong ganito po, maghapon, magdamag, walang tulog. Sabi ko, no. This should come to an end. The past days po talagang parang movie. Napakahirap. Ay nako. Sabi ko, Lord, sana ay huwag mo nang i-allow ito na mangyari sa iba. Kasi talagang very devastating, hindi ko siya ma-explain. Alam mo yung yung hurt na ramdam ng buong katawan mo, hindi lang yung sa emotion mo, kundi nararamdaman ng katawan Pero napakabuti po ng Panginoon, yes, all things has been said, Yung mga messages, salamat po sa inyo, Malaking bagay yung pong mga messages ninyo, Alam ko nung nag-send ako ng message, talagang sabi ko, speechless siguro sila. Merong isang nagsimula kasi my purpose is gusto kong makabasa ng mga encouraging words kasi talaga pong malaking bagay. So salamat po sa inyong lahat. Very comforting po yung mga messages, especially yung aming family. Alam niyo po, nakakatuwa ito kasi the good thing sa atin po bilang mga Kristiyano, kumpleto po yung ating support system. Imagine kung mangyari yun sa isang tao na walang ganong klaseng support system, Hindi kilala ang Panginoon, hindi alam yung pangako ng Panginoon, walang mga kapatiran, Mahirap. Kami nga talagang hirap na hirap. Pero natatapos din pala, Gusto ko nga pag-gising ko, tapos na Kaya lang hindi ako makatulog Talagang napaka-dramatic, name it. Hindi po siya magandang experience. And then, dumaan po sa point na, kasi nga, I'm a pastor. I know kung ano yung pangako ng Panginoon. It is given. Alam ko kung paano kumilos ang Panginoon. Pero pag nandun ko pala sa point na yun, talagang, you try to question, Pero iniingatan ko po ang sarili ko kasi, who am I to question God, Sino ako para yung King of Kings, yung Lord of the Universe, para siya ay questionin. It is a comforting to know, na ang ating pong Diyos ay hindi nagkakamali, He is perfect God. Grabe, hindi na ako umiiyak Natatapos din. Very comforting po ang maranasan yung presensya ng Panginoon. Talagang I try to read verses, Lord, I need your words, comfort me, Lord. Pero tumugol po ang Panginoon. In our prayer, when it comes to prayer,
I think hindi naman po tayo nagkulang, even our families, but inalaw po ito ng Panginoon at meron siyang greater purpose. Ano po? Kaya lang talagang, Lord, sakit. I feel it. Talagang naramdaman ko ito, Lord. Sabi ko, Lord, ito ba ay necessary? No, in the middle of, ayaw kong magtinginan kami sa mata kasi, patigilan na rin ako. Iyan ka na naman. Ayaw ko siyang hawakan, ma-feel niya na nahawakan ko siya. Ito na naman, sabi ko. Ay, naku, Lord. Tapos, sabi ko, Lord, ito, necessary ba to? Kailangan ko bang ma-experience to? Is it really need para sa paglilingkod ko sa iyo? Kailangan ko ba talaga to? Pero tumugon po ang Panginoon, yes, of course. Of course. Nahinto po pansamantala yung pag-prepare ko ng preaching kasi in between, meron ang nangyari. Parang movie talaga. Since medyo okay na naman, pero I try to avoid yung bully story. Pero I learn many things. Parang movie. Alam niyo po doon sa Suleika, second floor pala, hindi fourth floor. Second floor, Block A and Block B yung hospital. Sa Block B, doon po dinadala yung mga nag-deliver, mga nanganak, no? So siguro mga 20 rooms siya. So we are in the private room. And then, doon pa kami mismo sa harapan ng nursing station. In front of nursing station. Yung pagbukas mo ng pintuan, andun yung mga nurse nakatambay, nursing station. Every time po siya kasi hindi makalabas kasi, in pain kasi kakatapos lang ng DHC. Raspa. So, I was there. Minsan lumalabas, kumukuha ako ng apron, pampalit sa kanya.